May mga araw na masaya tayo. Masaya tayo dahil may mga planong natupad. Nagiging maayos ang takbo ng buhay natin. May mga araw na magaan ang loob natin. Pero may mga araw din na nahihirapan tayo. May mga araw na hindi natin nararamdaman ang kagalakan. May mga planong hindi na-aksyonan. May inaksyonan din pero nabibigo pa rin. May mga bagay na inaasahan nating mangyari pero hindi nangyari. Buong pagkatao natin ay nalulubog sa ganitong sitwasyon. Naaawa ka na lang sa sarili mo at medyo nanghihina ka na. Marahil ang pinakasimple at tiyak na isa sa mga pinakamabisang paraan upang gawing mas positibo ang araw mo ay mag-focus ka sa mga bagay na maaari mong pasasalamatan. Kahit nahihirapan na tayo sa ating sitwasyon ngayon, palagi tayong makakahanap ng isang bagay o maraming bagay na lubos nating mapapasalamatan. Kaya nais kong ibahagi ang 10 simple at pangunahing mga bagay na hindi dapat nating baliwalain. Karaniwan lamang akong sumasalamin sa isa o ilan sa mga bagay na ito kapag kailangan ko. Ngunit naisip ko, ang 10 bagay na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Hindi lang sa akin, kundi para sa ating lahat. Siguro hindi lahat sa 10 bagay na ito ay gumagana sa iyong buhay. Subukan mo lang i-apply at ikaw lang nakakaalam kung ano ang gumagana sa iyo. Pwede mo ring dagdagan kung meron kang naiisip. Number 1. Magpasalamat ka dahil may bahay kang tinitirhan. Nakatira tayo sa tropical na bansa o kahit nasa freezing country ka ngayon, alalahanin mong may bahay ka. Isa na itong malaking blessing para sa'yo. Your home is a center for your family. It keeps you warm. It keeps you dry and safe. Dito kayo nagsalo-salo. Dito kayo nagkwentuhan. No matter how you define your family, your home is where everyone comes together. Kahit maliit lang ang bahay nyo, magpasalamat ka pa rin dahil nakakapagbigay pa rin ito ng proteksyon sa'yo. Tandaan mo, may mga taong walang bahay. Ano kaya sa palagay mo ang naramdaman nila ngayon? Number 2, magpasalamat ka sa tubig. Tubig na iyong iniinom, tubig na panligo. Tayong lahat ay nangangailangan ng tubig. Kaya't huwag nating kalimutan na ang tubig ay bahagi ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Do not take it for granted. May mga lugar na hindi safe ang tubig na ginagamit nila. May mga lugar din na kapos sa tubig. Ano kaya sa palagay mo ang nadarama ng mga taong nauuhaw na? Gusto mo bang may magbigay sa iyo ng maraming pera pero wala kang tubig? Hindi, di ba? Kasi ang tubig ang pangunahin nating pangangailangan. Kaya't magpasalamat tayo dahil isa na yung blessing sa buhay natin. Number 3, magpasalamat ka sa mga kinakain mo. Ang pagkain ay gasolina ng ating katawan. We need food for our survival. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong kinakain. When we consume food, we feel energetic and strong. Kaya ang tanong ko sa'yo, nagpapasalamat ka ba sa mga kinakain mo? Hindi pa? Magpasalamat ka. Kahit hindi ka nasasarapan sa pagkain, kailangan mo pa rin kainin yun. Kasi kailangan yun ng iyong katawan. Kaya't simula ngayon, magpasalamat ka na sa pagkain kinakain mo araw-araw. Hindi ba't sa tuwing may niluluto ka, tapos kinakain nyo ng ibang tao, ay nasisiyahan ka. At matutuwa ka pa dahil nagpapasalamat ang mga taong kumakain sa niluluto mo. Sa parehong paraan, natutuwa rin ng Diyos na pinapasalamatan natin ang pagkain ibinigay niya sa atin. Number 4, magpasalamat ka sa maliit na bagay. By appreciating the small things in life, you will learn how to stop emphasizing the meaning of bad events to your life. Alam ko na maraming maliit na pangyayari na ikinatutuwa mo. Kahit nga paglalakad sa nature, nakakatuwa na yon. Nakakagaan ng pakiramdam. Libre pa. Kapag nag-swimming kayo ng mga kaibigan mo, maliit na bagay lang yan, pero nagdudulot ng kasiyahan sa buhay. Pakinggan mo ang mga awit ng ibon. So relaxing, di ba? May alaga ka bang hayop sa bahay? You are blessed already. Nakakatanggal ng stress ang mga alagang hayop. Kita mo yan? Marami pang maliit na bagay na nakakapagpasaya sa atin. Pero patuloy lang nating binaliwala. Appreciating the little things in life means that you focus your attention on what nurtures and sustains you in life. Appreciate everything that brings you even the smallest amount of pleasure. Number 5, magpasalamat ka sa internet. Batang 90s ako. May internet naman noon, pero hindi pa uso sa panahon namin ng internet. Pero napakasaya ng aking karanasan. Kung may gusto ako matutunan, kailangan ko pang magtanong sa taong may karanasan. O di kailangan ko pang pumunta sa library para magbasa. Pero ngayon, 1 click na lang, mahahanap mo na ang kasagutan. May mga online games na. Pwede ka nang makipag-chat sa mga taong malayo sa'yo.
Dagdag kasiyahan na ito sa buhay natin. Hindi ka pa rin ba masaya? Hindi mo ba na-appreciate ang modernong panahon? Things are so different now. And even though it's just a part of everyday life, it's still amazing. We can learn about pretty much anything online. Nagpapasalamat din ako ng sobra dahil madali kong maikalat ang mga positibong mensahe through social media. Dahil sa internet, madali tayong matuto ng kakaibang bagay. We can add new skills and habits to make our life happier and more awesome with the help of other people share online. At pwede mo ring ibahagi ang natutunan mo, ang mga talento mo. Magpasalamat ka dahil may internet ka. Number 6, magpasalamat ka dahil may pamilya at mga kaibigan ka. Ang ibig kong sabihin sa pamilya ay hindi yung kadugo mo lang. Pwede mo ring ituring na pamilya yung mga taong malalapit sa'yo. Pwede rin yung mga matalik mong kaibigan. Our family is vital support network. Pamilya o mga kaibigan na nagpapadama sa'yo na mahalaga ka sa mundong ito. Family and friends should be there to help you out in your time of need. Marami tayong mapapasalamatan sa kanila. Sila ang nagpapatawa sa atin, nagmamahal sa atin, nakakabuo tayo ng magandang alaala sa kanila. Sila ang gumagabay sa atin. Sila din ang sumusuporta sa atin. Kaya't pasalamatan mo ang pamilya mo at mga kaibigan mo bago pa man mahuli ang lahat. Thank them for the love, support, kindness, and all the fun that they offer. Number 7, magpasalamat ka dahil malusog ka. Hindi naman magic ang buhay na hindi tayo magkakasakit. Minsan manghihina rin tayo sa physical at emotional. Manghihina rin tayo sa spiritual. Ngunit kung tratuhin mo ng maayos ang sarili mo, gagaling ka. What I mean is, kailangan mong matulog ng sapat. Kailangan mong mag-ehersisyo. Kailangan mong kumain ng masustansyang pagkain. Siguradong mamuhay ka ng masigla. Aanin pa natin ang pera kung palagi rin man tayong mahina. Paano tayo mag-i-enjoy? Di ba? Magkakasakit man tayo, pero magpasalamat pa rin tayo dahil marami tayong nagawa sa buhay. Do not take your health for granted. Magpasalamat ka dahil malusog ka pa rin ngayon. Number 8, magpasalamat ka sa kabaitan ng ibang tao. Nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa akin. Kahit hindi nyo ako kilala personally, pero nandyan kayo. Laging nagsubaybay sa inihain kong mga videos. Nagpapasalamat ako sa mga komento nyong nakakaantig ng damdamin. Kahit hindi ko kayo kilala at hindi ko kayo nakikita, pero alam kong gusto nyong maging positibo ang inyong buhay at nararamdaman ko ang inyong positibong enerhiya. Kahit may mga negative comments, hinahayaan ko na lang. Kasi hindi ko naman makukontrol yun. Gaya rin sa totoong buhay, di ba? May mga taong hindi magugustuhan ang pinagagawa natin. Pero wag na tayong mag-focus doon. Mag-focus lang tayo sa mga taong sumusuporta sa atin. Pero pahalagahan pa rin natin ang mga taong ayaw sa atin dahil sila ang dahilan kung bakit lalo tayong nagsisikap sa buhay. Gasolina natin sila. Anyway, napakasaya ko ngayon dahil ang dami ko palang natulungan. And your expressions of gratitude help me to keep moving forward when things feel tough. Siguro may mga friends ka rin sa online na nagbabahagi ng mga positibong mensahe. Pasalamatan mo sila. Bakit napakahalaga nila sa mundo? Dahil halos lahat ngayon sa social media, puro katoksika na lang ang nakikita natin. Chismis sa kaliwa, bash sa kanan, may mga post na puro kabastusan. Pero may mga tao pa rin gumagawa ng funny videos at nagbahagi ng positivity. Patuloy nila tayong pinapatawa at pinapagaan ang loob natin. Kaya't oras na para magpasalamat tayo sa mga content creators. Number 9, magpasalamat ka sa mga karanasan mo. Pasalamatan mo ang mga kabiguang nararanasan mo sa buhay. Malamang sasabihin mo, ba't naman ako magpapasalamat sa mga kabiguan ko? Well, it turns out the most successful people among us are thankful for failure. You see, it's your failures that teach you lessons you'll need to eventually succeed. Ilang beses ka na bang nabigo sa buhay? Pero ang karanasang ito ay nagpapalakas sa'yo. At dahil sa karanasang ito, mas lalo mo nang pinahalagaan ang buhay mo. May mga araw man na nakakaranas tayo ng matinding problema, naghahatid naman ito ng positibong aral sa buhay natin. Ibig sabihin na mas magtrabaho pa tayo ng malupitan at may mas pinaghuhugutan. Count your blessings. Count your failures. Number 10, magpasalamat ka dahil buhay ka. Wala tayong kasiguruhan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Pwedeng mamaya wala na tayo. Pwedeng bukas ang ending natin. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko ito sa'yo dahil ito ang katotohanan. Sa bawat paggising mo sa umaga, magpasalamat ka dahil may panibagong araw ka na naman. Ibig sabihin na may misyon ka pang gagawin. But we are here now. We have the moment and day and hopefully many days still to experience
and live our lives. It's an amazing thing, right? Why do you have to be thankful for being alive? You should definitely be grateful for you are alive today. Life is a beautiful journey. Always be grateful you can be a part of it. You have the opportunity to feel every single taste in your life. Enjoy every single moment in your life. Feel grateful for your close ones who love you from the core of your heart. The people who lose their dear ones can only feel the pain of losing. Not everybody gets to live their life. The time you have being alive, get the most of it. Have fun. Smile more. Love yourself. You can never get back the days that are gone. Remember this, those days are gone forever. Appreciate each day you live. Keep growing. Keep smiling. Para makayanan mo ang stress, kailangan mong isipin ang iyong kalusugan. Kailangan mong isipin ang pakikitungo mo sa iba, pati na ang mga tunguhin at prioridad mo sa buhay. Yan ang mga bagay na talagang mahalaga. Sa video ito, malalaman mo ang ilang praktikal na prinsipyo na makakatulong sa'yo na maharap o mabawasan pa nga ang stress. Number 1. Mamuhay ka ng paisa-isang araw lang. Ito ang magandang payo ni Jesus. Sa Mateo 6:34, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang problema sa bawat araw. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon. Kaya mamuhay ng paisa-isang araw lang. Tanggapin mo na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. At hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Kaya huwag mong isipin na laging may masamang mangyayari. Uubusin lang ito ang lakas mo. Number 2, maging makatwiran sa inaasahan mo. Ang ibig kong sabihin ay huwag maging perfectionist. Iwasang maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o inaasahan mo sa iba. Alamin mo ang iyong limitasyon at alamin mo rin ang limitasyon ng ibang tao at maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo. Maging masayahin ka rin. Kapag tumatawa ka, kahit nahihirapan ka na, mababawasan ang tensyon mo at gaganda ang iyong mood. Ayon nga sa kanta ni Freddie Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Number 3, alamin mo kung ano ang nakakapagpa-stress sa'yo. Ito ang sabi sa Kawikaan 17:27, ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka. Kaya relax ka lang. Alamin mo kung ano ang nagpapastress sa'yo. At tingnan mo ang iyong reaksyon. Stress ka ba sa pinansyal? Sobrang dami mo bang gawain? May mga di pagkakasundo ba? O dahil masaklap ang karanasan mo? Halimbawa, kapag na-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo. Pwede mo ring isulat ang iyong nadarama at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag na-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan din kung paano mo aalisin ang mga nakakapagpa-stress sa'yo. Gumawa ka ng paraan para mabawasan ang epekto sa'yo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o paano mo aayusin ang schedule mo. Baguhin mo ang iyong pananaw. Baka ang nakakapagpa-stress sa'yo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Pag-isipan ang tatlong mungkahing ito. Una, huwag agad isiping masama ang motibo ng iba. Minsan kasi na-stress ka sa isang tao dahil nanghuhusga ka kaagad sa kilos niya. Pero hindi mo lang alam na ganyan lang talaga kumilos ang isang tao. Ikalawa, tingnan mo ang positibo sa isang sitwasyon. May positibo at negatibo sa isang sitwasyon. Alam mo naman ang negatibo, pero dapat tumingin ka rin sa positibong banda. Ikatlo, lawakan mo ang iyong pananaw. Tanungin mo ang iyong sarili, mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin mo kung ang problema ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ba ito sa hinaharap. Number 4, sikaping maging maayos. Ito ang sabi sa unang Korinto 14:40. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay sikaping maging organisado. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay, di ba? Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ang stress mo. At baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Subukan mo ang dalawang mungkahing ito. Una, gumawa ka ng praktikal na schedule.
at sundin mo ang schedule mo. Tapusin mo ang dapat mong tapusin. Ikalawa, alamin at itama ang mga ugaling nagiging dahilan ng pagpapaliban mo. Number 5, maging balanse. Ito ang sabi sa Ecclesiastes 4:6. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masiyahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka ng natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkakaroon ka ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Mag-relax ka naman. Nababawasan ang stress mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Ilagay mo sa lugar ang paggamit ng gadget. Alam mo, nakaka-stress kung palagi kang gumagamit ng social media. Mindlessly scrolling, hindi yan nakakatulong sa'yo. Iwasan ang mayat-mayang pagtingin sa mga email, text, o social media. Number 6, alagaan mo ang iyong sarili. Ito ang sinasabi sa unang Timoteo 4:8. May pakinabang sa pisikal na pagsasanay. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay ang regular na pag-iihersisyo ay nagpapaganda ng kalusugan. Magkakaroon ka ng magandang kaugalian. Kung mag-iihersisyo ka, gagaan ang pakiramdam mo at mas gaganda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Kumain ka rin ng masusustansyang pagkain at huwag kang magpalipas ng gutom. Siguraduhin mo rin na sapat ang pahinga mo. Iwasan mo ang nakakasamang solusyon sa stress, gaya ng paninigarilyo at pag-aabuso sa droga at alkohol. Habang tumatagal, lalo ka lang ma-stress dahil posibleng sirain nito ang kalusugan mo at ubusin pa ang naipon mong pera. Kaya kumain ka ng balanse at masustansyang pagkain at magkaroon ka ng sapat na tulog at ehersisyo. Bawasan din ang caffeine at alak at huwag gumamit ng nikotina, cocaine o iba pang bawal na gamot. Number 7, magtakda ka ng prioridad. Ito ang sabi sa Filipos 1:10. Tingnan ninyo kung ano ang mas mahalagang bagay. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay pag-isipang mabuti ang iyong mga prioridad. Ilista mo ang mga gawain mo, depende sa kung ano ang pinakamahalaga. Makakatulong ito sa'yo na mag-focus sa mas mahalagang gawain. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangang gawin. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangang gawin, kung alin ang pwede mong ipagawa sa iba, o alin ang hindi na kailangang gawin. Sa loob ng 1 linggo, bantayan mo kung paano mo ginagamit ang oras mo. Pagkatapos, pag-isipan mo kung paano mo ito magagamit sa mas mabuting paraan. Kung kontrolado mo ang oras mo, hindi ka laging nagmamadali. Maglaan ka rin ng panahon sa pagpapahinga. Ang konting pahinga ay makakapagpalakas sa'yo at makakabawas sa stress mo. Ang walang katapusang routine ng pagkukumute, pagtatrabaho, pag-aaral, o pag-aalaga sa mga anak, o pag-aalaga sa mga edad ng mga magulang, ay maaaring magdulot ng matindi at namamalaging stress. At hindi naman pwedeng ihinto ang ilan sa mga gawain yan. Kaya anong pwede mong gawin? Magtakda ka ng tamang prioridad at mamuhay ng simple. Pasimplihin mo ang iyong buhay marahil sa pamamagitan ng pagtitipid o pagbabawas ng panahon sa trabaho. Number 8, humingi ka ng tulong. Ito ang sabi sa Kawikaan 12:25. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay ang mabait na mga salita ng iba ay makakapagpagaan ng loob mo. Makipag-usap ka sa taong makakaunawa sa'yo. Baka matulungan ka niya na tingnan ang mga bagay-bagay sa ibang anggulo o makahanap pa nga kayo ng solusyon. Kapag nasasabi mo sa iba ang niloloob mo, gagaan ang pakiramdam mo. Kaya huwag kang mahiyang humingi ng tulong. At sa iba pa, kung na-stress ka sa katrabaho mo, pag-isipan mo kung ano ang magandang gawin. Halimbawa, pwede mo bang sabihin sa kanya sa mabait at mataktikang paraan ang nararamdaman mo dahil sa kanya? Kung hindi siya magbago, baka pwede mong bawasan ang panahong kasama mo siya. Ito ang sabi sa Kawikaan 17:27. Ang taong may kaalaman ay maingat sa pagsasalita at ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Ang mga di pagkakasundo, lalo na sa lugar ng trabaho, ay talagang nakaka-stress. Kung nararanasan mo ito, may ilang bagay na makatutulong sa'yo. Kapag may nagawa ang iba na nakaiinis sa'yo, manatiling kalmado. Huwag mo na itong gatungan. Ito ang sabi sa Kawikaan 15:1. Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit, pero ang masakit na salita ay nakagagalit. Lutasin ang di pagkakaunawaan ng pribado at may paggalang. Sa gayoy binibigyang dangal ang kabilang panig. Unawain mo ang kanyang damdamin
at pangmalas. Ang gayong kaunawaan ay nagpapabagal ng ating galit dahil inilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon niya. Tutulong din ito sa atin na makita ang ating sarili ayon sa pangmalas ng iba. At matuto kang magpatawad. Magandang bagay ang pagpapatawad. Mabisang gamot din ito. Ang pag-iisip ng mga bagay na nakagagalit ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapabilis ng pintig ng puso. Pero ang pagiging mapagpatawad ay nakababawas ng stress. Number 9. Huwag pabayaan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Ito ang sabi sa Mateo 5:3. Maligaya ang nakauunawa na kailangan nila ang Diyos. Ang ibig sabihin ng tekstong yan ay hindi lang pagkain, hindi lang pananamit, at hindi lang tirahan ang kailangan natin. Kailangan natin ang Diyos. At para maging masaya, dapat na maging palaisip tayo sa kaugnayan natin sa Kanya. Malaking tulong ang panalangin. Iniimbitahan ka ng Diyos sa unang Pedro 5:7. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang pananalangin at pag-iisip ng mabubuting bagay ay tutulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan ng isip. Ipinakikita ng Diyos ang malasakit niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kapanatagan at ng katiyakan na hindi niya pababayaan ang mga taimtim na humihingi sa Kanya ng kaaliwan at tulong sa panahon ng kagipitan. Take note ha, iba-iba ang ugali at kalusugan ng bawat tao. Kaya ang nakakastress sa isang tao ay baka hindi naman nakakastress sa iba. Pero kung masyado kang tensyonado sa routine mo, ano pat hindi ka na makarelax o hindi mo na maharap ang paminsan-minsang emergency, malamang na sobrang stressed ka na. Pero ang maling ginagawa ng ibang tao para makayanan nila ang chronic stress, bumabaling sila sa alak, droga o sigarilyo. Ang iba naman ay kain ng kain o nakatungangan na lang sa harap ng TV o computer. Pero hindi naman nakatutulong ang mga yan. Makapagpapalala pa nga ng stress. Ang paggawa ng ilang pagbabago sa paraan ng pamumuhay ang pinakamagandang simula para mabawasan ang stress. Ang pagbabakasyon, pagugol ng panahon kasama ang pamilya mo o kasama ang mga kaibigan mo, ang pagkatutong gumawa ng mga bagay gamit ang sariling kamay o pag-aaral tumugtog ng isang instrumento ay nakakabawas din ng stress. May gusto lang akong sabihin sa iyo ngayon tungkol sa mapait na katotohanan ng buhay. Dapat mamuhay ka ng maayos bago ka mawala sa mundong ito. Buhay mo ay regalo ng Diyos. Huwag mong sayangin ang oras mo. Nilagay ka ng Diyos dito dahil may kailangan kang gampanan. Kaya huwag kang tumigil sa pagtatanong o sa paghahanap kung ano ba talaga ang misyon mo. Kaya huwag mong masyadong seryosohin ang maliliit na bagay. Huwag mong igugol lahat ng oras mo sa pagpapakapagod. Maglaan ka rin ng oras para magsaya, para gumaan ang mood mo. Ito ang totoong sikreto ng buhay. Mamuhay ka sa mismong araw na ito. Sa halip na mag-focus ka sa pagod dahil sa trabaho mo ngayon, mag-focus ka sa bunga ng pagtatrabaho mo. Kung may nagsabi man sa'yo na dapat talaga seryoso tayo sa buhay, dapat seryoso sa lahat ng oras, mas lalo kang ma-stress. Mas lalo kang ma-frustrate. Mawawala ang gana mong ngumiti at tumawa. Naaalala mo pa ba nung bata ka pa? Wala kang ibang iniisip, kundi ang maglaro lang. Di ba? Yan ang pinakamahalagang aral na kailangan nating baunin sa ating paglalakbay. Huwag mong seryosohin ang mga bagay na wala namang maidudulot na positibo sa'yo. Para lang tayong nagbabaraha. Laruin natin kung ano ang nasa sa atin. Paano kung seryoso ka na lang palagi? Kawawa ka kung dumating na ang huling araw mo. Mas lalo kang malulungkot dahil hindi mo man lang naranasan ang kagalakan sa panahong pwede pa. Kaya palagi mong ipaalala sa sarili mo na hindi ka magtatagal sa mundong ito. Kailan ka ba mamuhay ng magaan lang? Kung puputi na ang uwak? Kapag pinapaalala natin sa ating sarili na mamamatay din tayo sa darating na panahon at hindi natin alam kung kailan magwawakas ang lahat, kung talagang ikakapit natin to sa ating buhay na ang lahat ay hindi mananatili magpakailanman, siguradong hindi mo sasayangin ang iyong oras sa mga walang kwentang bagay. Karamihan sa mga tao ngayon ay naghahabol na ng mga material na bagay. Gusto ng trabahong malalaki ang sweldo para mas madaling yumaman, para ma-please nila ang ibang tao na wala namang pakialam sa naabot nila. Walang paki ang mga tao sa ginagawa mo dahil pareho rin naman nilang ginagawa yan. Lahat na ay naghahabol ng kasikatan, kagandahan, kayamanan. Lahat naniniwala na pera ang solusyon sa lahat ng problema. Pero ang pera ay hindi magdadala ng halaga sa ating pagkatao. Tayo lamang ang makakapagbigay ng halaga sa buhay natin. Wala nang oras para mag-focus ka pa sa anyo mo, sa imahe mo, sa mga kayamanan mo, o sa iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Tingnan mo ang buhay mo.
at buhay ng ibang tao, puno ng pagdurusa, puno ng mga pasakit. Pero huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka lang sa iyong paglalakbay. Ang paglalakbay mong puno rin ng pagtitiis. Nabubuhay ka na puno ng pag-aalala. Yayaman ba ako? Magtatagumpay ba ako? Lalago pa ba ang buhay ko? Pero hindi mo lang alam na may mga bagay na nasa sayo na wala sa iba. Ano yon? Ikaw. Wala kang katulad sa mundong to at hindi ka mabibili ng salapi. Ang salapi ay hindi makakabili ng kagalakan, kapayapaan at pag-ibig. Ngayon, solusyon pa ba ang pera sa buhay mo? Bumuo ka ng buhay na talagang nakakapagpagaan ng kalooban mo. Huwag kang umastang ayos lang sa panlabas na anyo dahil mararamdaman niya ng ibang tao. Masarap sa pakiramdam kapag nagpapakatotoo tayo. Hindi dapat tayo magpapabalot ng kadiliman. Mas dapat nating hanapin ng ilaw sa panahong wala tayong makikita. Ang mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay hindi nagde-define na yan na talaga ang buhay mo. Maliban lamang kung magpasya kang maging ganyan na lang. Ang katotohanan ng buhay ay kung aabot ka sa adultong edad, may 100% chance na madumihan ka sa labanan, na makakaranas ka ng pagdurusa, mga pighati, mga pasakit. Mararanasan mo ang mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Talagang masasaktan ka. Sinasadya ito ng panahon upang mabuo mo ang iyong solidong karakter. Maraming aral sa buhay. May mga hamon sa iyong dinadaanan dahil yan ang magbibigay ng kahulugan sa buhay mo. Kailangan mo yang harapin sa sarili mong pamamaraan. Kung babaguhin mo ang iyong pananaw, magbabago rin ang buhay mo. Kapag binago mo ang iyong pagtingin sa mga hamon sa buhay, makikita mong hindi sila mga problema, kundi mapagtanto mo na ito'y mga direksyon sa buhay mo. Minsan mga pagpapala, maaaring hindi mo makontrol ang lahat ng mga kaganapan na nangyayari sa'yo. Ngunit maaari mong makontrol ang sarili mo upang hindi ka lulubog sa mga kaganapang yan. Huwag mong kalabanin ang buhay. Labanan mo ang iyong problema. Kapag dumating ang mga hamon, kailangan mo talagang manalig sa Panginoon na lahat ng ito ay kaya mong harapin. Maging bukas sa katotohanang hindi mo alam kung ano ang magaganap. Kasama na dito ang mahirap na araw na to sa harap mo. Magtiwala ka lang na ito'y para sa ikabubuti ng buhay mo. Ikabubuti rin para sa lahat ng tao. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, may mahahanap kang kahulugan sa mga ito. Halos lahat nag-iisip kung paano baguhin ang paligid, pero walang nag-iisip kung paano baguhin ang kanilang sarili. At ito pa ang mas malalang katotohanan ng buhay. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong isipan, ikaw ang kukontrolin nito. Nakasalalay lahat sa isipan mo. Kung ano ang iniisip mo, magiging gayon ka. Binabakapan niya ng science. Ang tao ay may maraming iniisip araw-araw. Pero hindi naman yan problema. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay naka-autopilot ang isipan. Hinahayaan na lang nila kung saan sila dadalhin ito. Ang malala pa ay marami sa kanila ang nag-iisip ng negatibo. Napoprogram sila ng lipunan, ng mga peking balita at ng social media. Lahat ng nababasa at nakikita nila ay pinaniniwalaan. Ang daling mag-react kahit hindi pa klaro ang impormasyon. Kapag may pagsubok na dumating, hindi nila alam kung paano haharapin. Kasi mismo ang sarili nila ay hindi nila pinagkakatiwalaan. Imbis na huminahon lang upang maayos ang problema, nagagalit pa sila sa kanilang sitwasyon. At anong nangyari? Mas lalong lumala ang problema. Kapag matuto kang kontrolin ang isipan mo at kontrolin ang emosyon mo, magiging peaceful ang buhay mo. Hindi naman perpektong mapayapa, pero ang buhay mo ay kontrolado mo na. Hindi ibig sabihin na kontrolado mo na ang circumstances. Hindi natin yan mapipigilan. Ang makukontrol lang natin ay ang ating nararamdaman, ang ating reaksyon. Yan ang pinakamaayos na paraan na kailangan nating matutunan. Kontrolin mo ang iyong isipan at iyong emosyon araw-araw. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Mag-focus ka sa mga bagay na nakakapagpagaan ng loob mo. Mag-meditate ka. Maging mapagpasalamat. Palagi kang manalangin. Mag-ehersisyo ka. Iwan mo na ang mga bagay na nakakasira ng mood mo. Umiwas ka sa mga balitang nananakot lang. Umiwas ka sa social media upang maiwasan mong mainggit. Napakarami pa ng mga bagay na kailangan mong iwasan. Bawat isa sa atin ay responsible sa ating nararamdaman. Sa susunod na magagalit ka, kahit hindi naman dapat, isipin mo na kailangan mo pa ng dagdag na kaalaman para kontrolin ang iyong emosyon. Kahit anuman ang nangyayari sa mundo natin ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat, mapayapa ang sarili mong mundo. Ang mundo sa loob ng iyong ulo. Kung hindi ka sasabay sa agos ng buhay,
mas mabagal kang makarating sa iyong destinasyon. Gumawa ka ng plano, pero matuto ka pa rin sumabay sa agos ng buhay. Kung hindi ka bubuo ng plano mo, malamang mahuhulog ka sa plano ng iba. Mahuhulog ka sa sitwasyong hindi mo gusto. Hindi ibig sabihin na ang plano mo ay makukuha mo kagad. Minsan kasi ang mga plano natin ay hindi pala para sa atin. Yan ang masakit na katotohanan. Pero magplano ka pa rin. Para bang nakapayong ka upang hindi ka mabasa sa ulan. Paano kung liliparin ng hangin ng payong mo? Imbis na mainis ka sa sitwasyon, magtampisaw ka sa ulan. Mismo nang maligo ng ulan, di ba? Yan din dapat tayo sa mga plano natin. Kung nasira ang plano mo sa gitna ng iyong paglalakbay, magpatuloy ka pa rin maglakad at ayusin mo ang mga plano mo. Madalas kasi tayong umiiwas sa mga problema. Palagi nating iniiwasan ang katotohanan. Kapag may masamang mangyari, masama na kaagad ang tingin natin sa ating buhay. Mapapaliit mo ang problema kapag may plano ka. Hindi naman kailangan maging perpekto. Kailangan lang nating magplano upang masaya tayong babangon sa umaga. Dahil may plano pa tayong dapat gawin. Pwede kang magplanong magbawas ng timbang o kung ano ang gusto mong baguhin sa buhay mo. Ang paggawa ng mga bagay gaya ng meditation, pagdarasal, pagjo-journal o anumang bagay na nakakapagpagaan ng loob mo. Lahat ng yan ay magpapayapa ng buhay mo. Pero sabi ko nga kanina, hindi lahat ng plano natin ay matutupad. Pero magpatuloy ka pa rin. Sabayan mo lang ang agos ng buhay. Kung hindi ka magpaplano, wala kang mararating. Kung palagi ka lang nababahala sa iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo, ibig sabihin ay naging alipin ka na nila. Hindi mo naman kailangang i-please ang mga tao kasi hindi mo magagawa yan. Hindi lahat sasang-ayon sa'yo. Hindi lahat matutuwa sa'yo. Kahit nga ang Diyos ay may mga haters din. Diyos na ang pinakamalinis sa buong universe, pero may mga haters din siya. Tayo pa kaya na tao lang? Lahat kasi tayo ay magkakaiba. Magkakaiba ang ating paniniwala, kaisipan, pananaw, mga plano. Pero dahil sa pagkakaiba natin, napakagandang mabuhay sa mundo. Pero may mga tao talaga na hindi pa handa para magpakabait. Hindi pa handa sa mapayapang buhay. Hindi lahat ay handa maging positibo sa buhay. Huwag mo namang hayaan na pati ikaw ay ganyan din. Hindi naman kita mapipilit na maging positibo. Ikaw pa rin ang magpasya. Magkaiba kasi tayo ng pananaw sa buhay. Magkaiba ang ating opinyon. Magkaiba ang ating mga reaksyon. Dahil lamang hindi sila sumang-ayon sa'yo, o kahit na kumukontra sila sa'yo at sa mga plano mo, hindi nangangahulugang magpapakulong ka na lang sa ganyang sitwasyon. Layuan mo lang na parang walang nangyari. Hindi mo kailangan makipag-away pa. Ang negatibong reaksyon nila ay huwag mong dagdagan. Hayaan mo rin silang magpasya para sa kanilang sarili. Maging isang halimbawa ng isang taong nagpapahintulot sa opinyon ng ibang tao nang hindi ka naapektuhan. Maglakbay ka ng walang puot. Ang mga taong ayaw sa'yo, hayaan mo na sila. Maging abala sa pagpapabuti ng iyong sarili. Magpakatotoo ka lang dahil halos lahat ay nakamaskara na. Hindi ka talaga magiging masaya kung pinipeke mo ang iyong sarili. Kailangan mong ipagmalaki ang buong pagkatao mo. Huwag ka nang dumagdag sa kanila. Hindi ka pangit kung naniniwala ka na maganda ka. Ang tunay na kaligayahan ay hindi darating sa'yo kung binabago mo ang tunay mong pagkatao upang matanggap lang ng ibang tao. Hindi ka tunay na maging masaya kung hindi ka tunay sa sarili mo. Dapat komportable ka sa pagkatao mo para maging komportable ka rin sa kahit sino. Lahat ng mga maling tao ay iiwan ka. Pero ang tunay na tao katulad mo ay mananatili sa buhay mo. Real people attract real people. Magpakatotoo ka lang at sabihin mo ang tunay mong nararamdaman. Bitawan mo ang taong hindi ka tanggap. Kung paano kanila tinatrato, karma na ang bahala sa kanila. Kung paano ka mag-react, karma na rin ang bahala sa'yo. Ito pa ang masakit na katotohanan. Ang mga taong miserable ang buhay, sila ang hihila sa'yo pababa. Dahil gusto nilang maranasan mo rin ang kanilang pagdurusa. Huwag mong hayaan na nanakawin nila ang iyong kagalakan. Ang taong mapagmahal ay napapalibutan ng taong mapagmahal. Ang taong masungit ay napapalibutan din ng kagaya nila. Likas na sa katangian ng ilang mga tao na hindi ka nila gustong makitang masaya dahil hindi pa nila nararanasan ang kagalakan sa buhay nila. Maraming tao ang nakatira sa mapusok na mundo. Marahil ay hindi nila namamalayan o hindi nila sinasadya na dalhin ka sa mundo nila upang may kasama na sila. Huwag kailanman baguhin ang tunay mong pagkatao para lang matanggap ka nila. Kung mananatili kang totoo sa sarili mo, kung mananatili ka lang sa mundo mo, kung mag-focus ka lang sa kabutihan mo, lahat ng tao ay susuko sa paghila sa'yo pababa dahil napakalakas mo na. At ano ang epekto? Imbis na hihilahin ka nila, sila na ang hihingi ng tulong mo upang maiangat mo sila.
Maging ilaw ka sa madilim nilang daan. Kapag mag-isip ka lang ng positibo, maraming taong mahahawa sa'yo. Hindi ka nila kayang ibagsak na walang pahintulot mo. Huwag mong hayaang kainin mo ang mapait nilang ugali. Halos lahat ng tao ay may sakit na kinikimkim, kaya dinadaan na lang nila ito sa panghuhusga. Kaya inuutusan kita, kahit anumang araw, kahit nasan ka man ngayon, pakiusap, maging ilaw ka sa ibang tao. Pagaanin mo ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpaparamdam mo ng kabaitan sa kanila. Maging isang positibong halimbawa para sa mundong puno ng negatibo.